days and weeks. Pero as of now, natili pa rin po sa normal na level ang tubig diyan po sa San Roque Dam, yung meters above sea level po na tinatawag at narito po pakinggan po natin itong unang bahagi po ng pahayag ni Sir Tom Valdez ng San Roque Power Corporation. Well, malakas ang ulan at naririnig niyo naman siguro na nagre-release ang Ambuklaw at Binga. Pero ang San Roque Dam ay nasa 246.56 meters above sea level pa tayo. So that is matagal pa tayo doon sa 280 na sinasabi. No? So wala po kaming release na nanggagaling sa spillway ngayon. At para masiguro, para maintindihan natin, kagaya ng sinasabi namin lagi, tingnan natin yung mga ibang ilog, kagaya ng Ambaywan River, Dipalo Viray at Manila River, para maintindihan natin maigi kung saan nanggagaling ang tubig. Ang importante dito, dapat magtulong-tulong tayo para ma-resolba yung pagbaha sa ating bayan. Kagaya ng narekomenda ko sa Regional Development Council, siguro ang pagpaplano para ma-resolba natin itong problema natin sa pagbabaha, tingnan natin mula taas hanggang baba. So, talaga namang kung umulan ngayon, sobra-sobra. Dahil doon nga sa climate change na sinasabi natin, nagbabago na po yung weather patterns natin. At makita nyo kung umulan talagang buhos ang ulan. So, dapat sama-sama tayo, magtulong-tulong tayo, lalo-lalo yung mga local government natin para maayos natin kung ano talaga yung solusyon sa problemang ito. Natanong din po natin kay Sir Tom kasi 'di ba nabanggit po niya na nagpapakawala ng tubig ang Buklaw and Binga Dam, mga kabombo. And sinasalo rin po kasi ng San Roque Dam yung tubig na nagmumula diyan, and even yung tubig din po na nagmumula sa upstream at sa kabundukan. And ito po nga nararanasan po nating mga pag-ulan, expected pa rin po hanggang sa mga susunod na araw. Especially, meron pong dalawang low pressure area na posibleng maging bagyo pagpasok po niya sa Philippine Area of Responsibility na binabantayan po ng ating Weather Bureau ang Pag-asa. So pakinggan po natin na itong bahagi naman ng pahayag sa bagay po niyan ni Sir Tom Valdez. Well, may epekto, tumataas yung tubig natin as expected. Kasi ang nangyayari, lahat ng bumababa na galing Ambuklaw, Binga at sinasalo ng San Roque Dam. Mm-hmm. Yun na nga yung ginagawa natin. Ang San Roque Dam ay nagawa para kung sa ganon, ipunin yung tubig na sobra-sobra nang gagaling sa taas para may magamit tayo sa tag-araw o sa summer na sinasabi natin. Ngayon, syempre, kung sobra-sobra yung tubig, magre-release naman kami, pero hindi naman ganun kabilis, no? Paunti-unti lang naman lagi ang instruction ng National Power Corporation sa amin para buksan yung mga gates. So, malaking pasalamat natin dapat dito sa San Roque dahil ito ay nagsisilbing climate mitigation measure because of the impact of climate change on our water supply, on our typhoons. Well, and natanong din po natin, ano ba ang protocol na sinusunod po ng San Roque Power Corporation kapag kinakailangan na magpakawalan ng tubig? Anong level po ng tubig sa dam? Yung pinaka-peak bago sila mag-release? At ano yung mga pinagdadaanan po niyang proseso? At syempre yung pagbibigay ng kaalaman din po sa publiko sa mga kinaukulang ahensya. So narito po yung bahagi po ng pahayag ni Sir Tom Valdez. Well, ang protocol na lagi namin sinasabi, 5 po yan. Magre-release ang San Roque Dam kung ang water level natin ay nasa 280 meters above sea level. Pangalawa, kung ang bagyo ay malakas sa taas ng San Roque Dam. Pangatlo ay kung nasa 280 ka tapos 500 cubic meters per second na yung inflow natin at saka ang rainfall natin ay nasa 60 millimeters. So yun po yung batayan ng NPC bago sila mag-release ng tubig. And
on the other hand, mga kabombo, yung possibility rin no, na pagpapakawala ng tubig. Kasi, tanong natin, dahil sa possible na magtuloy-tuloy po yung mga nararanasan po nating pag-ulan, mga kabombo, ay baka yung posibilidad na magpakawala ng tubig ang San Roque at ano ba yung mga kailugan, and of course ano po yung mga bayan na maari pong maapektuhan, especially yung mga madadaanan po ng tubig na ipapakawala ng San Roque kung sila po ay magpapakawala. Though nabanggit po ni Sir Tom, as of now, malayo pa yung critical level po ng San Roque, kaya hindi pa po nila nakikita na may pangangailangan na magpakawala ng tubig kahit na isang gate lang yung San Roque. Wala pa daw po yan, mga kabombo. Narito pa po yung bahagi ng pahayag ni Sir Tom Valdez. Samantala mga kabombo, ito namang natanong din natin kasi ilang mga lugar dito sa Dagupan City nakakaranas po ng mga pagbaha, especially doon sa mga nakatira sa low-lying areas. Yung ba nating mga kababayan sabi nila, kasi nagpakawala ng tubig ang San Roque. Yun yung mga madalas nilang mabanggit no, kapag may mga pagtaas po ng level ng tubig sa kanilang mga lugar. So natanong natin, ang Dagupan City po ba talaga is maapektuhan kapag magpapakawala ng tubig ang San Roque? Again hindi po nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam at hindi pa po nila nakikita yung pangailangang gawin po ito. So narito pa po yung bahagi ng pahayag ni Sir Tom Valdez. Bagyo, no? Ang forecast nga ang sinasabi nga ng PAGASA, mayroon dalawang low pressure area na namumuo sa pataas ng Luzon at saka sa may bandang Kasiguran area yata. At sa experience namin, no, kung nasa 246 pa lang tayo, kahit matapos yung dalawang bagyo na yan, kung maging bagyo man yung dalawang LPA na yan, hindi pa tayo aabot sa spilling level na 280 meters above sea level. Yun, paulit-ulit natin, no, Bombo Justin, nagkakaroon kami ng information drive bago umulan, kasamang NPC, kasama ang PRRN, yung Provincial Risk Disaster, at sa mga LGUs, no? At pinapaliwanag namin lagi na ang dadaan ng Agno River na galing sa San Roque Dam ay dadaan ng San Manuel, San Nicolas, yung gitna, no? Then Singan, Santa Maria, Tayug, Rosales, dun sa Carmen Bridge, tapos bababa ng Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang, mga teren, yung mga gitna ng mga teren at Orbistundo, Aguilar, lalabas sa Limahong Channel. Hindi po siya dadaan ng Ordaneta, Calasiao at Dagupan. Well, so narito din yung bahagi po ng pahayag ni Sir Tom Valdez kapag ang pinag-uusapan naman yung maaring maging epekto ng tubig na nagmumula sa San Roque sa Dagupan City. Kasi especially nung mga previous po ng mga taon, kapag nakaranas po ng pagbaha sa Dagupan, akala nila ito ay dahil po sa San Roque Dam. Pero hindi po, wala pong epekto. Kahit na magpakawala po ng tubig ang San Roque, masyado nang malayo ang Dagupan City para maapektuhan po nito. Narito pa po yung kanyang karagdagang pahayag. Yun kasi, Bomba Justin, no, yun kasi yun nung unang panahon, pag nag-release yung Ambuklaw Binga, ang nasa isip ng tao, yun na yung bumabaha ng Dagupan, no? But tingnan natin yung ilog na konektado diretso sa Dagupan. Lagi nang naming sinasabi, ang ilog ang tubig na nandun sa harap ng Pantal, sa Star Plaza, yung Pantal River, ay nanggagaling sa Tuboy. Tuboy, pagdating mo ng Binalonan, Tagamusing, pagdating mo ng Ordaneta, Santa Barbara, ito yung tinatawag na Sinukalan. Pagdating mo doon sa may Calasiao, ito yung paikot-ikot lalabas ng Pantal River sa harap ng Star Plaza.
At siguro magandang intindihin na ang Dagupan ay talagang mababa naman yung water level natin. Tumaas lang yung tide natin, magka-high tide lang natin, bumabaha na ang Dagupan. So, dapat siguro tingnan natin maigi yun. Saka umakyat tayo, pakyat, para makita natin kung ano talaga yung source ng baha ng Dagupan. Kung meron pong negatibong epekto, syempre yung pagkakaroon, yung nararanasang too much na pag-ulan, especially doon po sa mga nakatira in low-lying areas. Natanong natin sa panig po ng San Roque, ano ba yung magandang epekto nitong mga nararanasan po natin ng mga tag-ulan o pag-ulan sa mga nakalipas na mga araw at linggo? At narito pa po yung bahagi po ng pagpapaliwanag ni Sir Tom Valdez. So, yun lang po, patuloy pa yung tag-ulan. Ang sabi ng Pag-asa, baka hanggang linggo pa ito. Saka pa lang babagsak yata yung LPA na naranasan natin ngayon. Tapos yung habagat na hinihila ng dalawang bagyo, dire-diretso pa yung pag-ulan natin. At makita natin ngayon yung ating kalangitan, napakadilim. So, mga kababayan, patuloy po tayo mag-ingat. At kung meron kayong mga agam-agam, tungkol sa San Roque, pinapaalam po namin na kung meron mang pag-release na mangyayari, ito ay ipapaalam ng National Power Corporation.